Babala, isang kwentong aswang. Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo ninyo pinakikinggan ang kwentong ito. Bago natin simulan, kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, misteryo at mga nilalang na sinasabing gumagala kapag sumasapit ang dilim, huwag kalimutang i-follow ang ating page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Like at i-share na rin ang video para mas marami pa tayong makasama sa mga susunod nating nakakatakot na kwento. At kung handa ka na, patayin ang ilaw, lakasan ng kaunti ang volume dahil ang kwentong maririnig mo ngayon ay pinamagatang Babala. Taong 1998, isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz. May isang lumang daan na iniiwasan ng mga residente pagsapit ng 10:00 ng gabi. Hindi dahil maraming holdaper, hindi rin dahil delikado ang kalsada, kundi dahil sa isang babalang matagal nang ipinapasa ng matatanda sa kanilang mga anak. Kapag may matandang babaeng pumara sa iyo sa ilalim ng malaking puno ng balete, huwag na huwag kang hihinto. Marami ang tumatawa sa babalang iyon. Isa na rito si Ramil, isang 27 anyos na binatang nagtatrabaho sa kabilang bayan. Isang gabi, inabot siya ng 11:00 sa trabaho. Habang nagmomotorsiklo pa uwi, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang kuliglig, walang palaka. Maging ang mga aso sa mga bahay na nadadaanan niya ay tahimik. Nang papalapit na siya sa malaking puno ng balete, biglang namatay ang ilaw ng kanyang motorsiklo. Bakit ngayon pa? Bulong niya, pinilit niyang paandarin ang motor. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Pero ayaw nitong umandar hanggang sa may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. Iho, nanigas si Ramil. Dahan-dahan siyang lumingon. May matandang babae sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng kupas na puting damit. Iho, maaari mo ba akong ihatid? Biglang bumalik sa isip ni Ramil ang babala ng kanyang lolo. Huwag kang hihinto, pero huli na. Nakatigil na siya at nakatingin na sa kanya ang matanda. Pasensya na po, Nay. Ayaw pong umandar ng motor ko, sagot ni Ramil. Ngumiti ang matanda. Ayos lang. Hindi naman natin kailangan ng motor. Napaatras si Ramil. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang ulo. At doon napansin ni Ramil ang isang bagay na nagpanginig sa buong katawan niya. Walang mata ang matanda. 2 maitim at malalim na butas lamang ang naroon. Napaatras si Ramil at muntik nang mabitawan ang motorsiklo. Biglang tumawa ang matanda. Isang tawang hindi niya malilimutan habang buhay. Sinabihan ka naman nila, hindi ba? Biglang gumapang ang matanda papunta sa kanya. Hindi tulad ng normal na tao. Baluktot ang mga kamay at paa nito habang napakabilis na gumagapang sa lupa. Iniwan ni Ramil ang motorsiklo at tumakbo. Hindi na siya lumingon, pero habang tumatakbo siya, naririnig niya ang kaluskos sa likuran niya. Palapit ng palapit, hanggang sa makarating siya sa unang bahay sa baryo. Tao po, tulong! Lumabas ang isang matandang lalaki at agad siyang pinapasok. Isinara nito ang pinto. May matandang babae po sa balete. Hingal na sabi ni Ramil. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Anong ginawa mo? Wala po. Kinausap niya lang ako. Tahimik na lumapit ang matandang lalaki sa bintana. Pagkatapos ay agad niyang isinara ang kurtina. Nakita ka na niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin sa kanya ang matanda. Kapag kinausap ka niya, hindi na siya titigil hanggat hindi ka niya nahahanap. Maya-maya, pareho silang natahimik. May boses mula sa labas. Iho, namutla si Ramil. Iyon ang parehong boses. Lumapit ang matandang lalaki at bumulong. Kahit anong marinig mo, huwag mong bubuksan ang pinto. Tumigil ang pagkatok. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, may narinig silang boses ng isang babae, Ramil, nanlaki ang mga mata niya. Boses iyon ng kanyang ina. Anak, buksan mo ang pinto. Napahawak si Ramil sa seradura, pero bigla siyang hinila ng matandang lalaki. Hindi iyan ang nanay mo. Biglang lumakas ang pagkatok. Ramil, buksan mo. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat. Pagsikat ng araw, sinamahan siya ng ilang residente pabalik sa puno ng balete. Naroon pa rin ang kanyang motorsiklo, pero may kakaiba silang nakita sa upuan. Mahahabang marka ng kuko
At sa salamin ng motorsiklo may nakasulat gamit ang tila tuyong putik, "Sa susunod, lilingon ka." Mula noon hindi na muling dumaan si Ramil sa kalsadang iyon kapag gabi. At hanggang ngayon, may mga motorista pa ring nagsasabing may nakikita silang matandang babae sa ilalim ng puno ng balete, nakatayo, naghihintay, at pumapara sa sinumang mapapadaan. Kaya kung sakaling mapunta ka sa isang liblib na daan sa gabi at may matandang babaeng biglang pumara sa iyo, alalahanin mo ang babala, huwag kang hihinto dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi ka na makauwi. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig. Kung gusto mo ng ganitong video, paki-follow or subscribe mo ko at pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod kong bagong video. Salamat.